Dahil busy sa trabaho ang binata, ay sumasalisi na pala ang asawa niya sa iba. At nanlumo siya nang pag-uwi niya ay naabutan niya ang mga ito. Anong ibig sabihin nito? Utal at galit na sabi ni Troy nang makita ang kanyang kasintahan na may katabing ibang lalaki sa kama nila. Napabangon sa mahimbing na pagkakatulog si Cindy at ang lalaki nito sa kama dahil sa boses ni Troy. Agad na tinakpan ni Cindy ang kanyang katawan gamit ang puting kumot at nagmamadaling magtungo kay Troy upang hawakan ito. Pero lumayo si Troy dahil nandidiri sa babae. Nagmadali naman na magbihis ang lalaki, pero mabilis siyang tumilapon sa kama dahil sa malakas na suntok mula kay Troy. Galit na galit ito. Tarantado ka! Ang kapal ng mukha niyong bastusin ako! Sa mismong pamamahay ko pa! Sigaw at galit na sabi ni Troy at muling sinuntok ang lalaki. Troy, tama na please! Pagmamakaawa na sabi ni Cindy at hinawakan sa braso si Troy upang mailayo sa lalaki at nang hindi na siya masuntok pa. Hinarap ni Troy si Cindy at akmasan ang tatampalin pero pinigilan niya ang sarili na huwag saktan ang babae dahil babae pa din ito. Tumakbo na paalis ang lalaki at naiwan silang dalawa. Ganon kamahal ni Troy si Cindy. Hinding-hindi niya ito kayang saktan. Ngunit kapalit nito ay sobrang sakit ang sinukli ng babae sa kanya. Bakit? Bakit, Cindy? Ano ang pumasok sa utak mo? At bakit mo ginawa yun? Iyak na sabi niya sa harap ni Cindy. Mahal na mahal niya si Cindy. Ano bang kulang ko, ha? Bakit ka naghanap ng iba? Sabihin mo nga sa akin. Mahal kita. Alam mo yan, Cindy. Lahat binigay ko para lang mapasaya ka. Pero bakit ganito ang isinukli mo? Bakit? Ipaliwanag mo nga sa akin. Hindi ko kasi maintindihan, Cindy. Napapikit si Troy at napaupo sa kama habang si Cindy ay nakatayo at nakahawak sa kumot na nakapulupot sa kanyang katawan upang hindi ito mahulog. Maging si Cindy ay umiiyak at gustong yakapin si Troy pero pinigilan niya ang sarili na huwag gawin yon. Gusto mo bang malaman kung bakit? Pigil na hininga na sabi ni Cindy. Tumingin sa kanya si Troy pero umiwas din ng tingin. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Busy ka sa trabaho mo. Halos hindi na tayo lagi nakikita dito sa bahay. Aalis ka. Yun ang oras ng tulog ko. Pag uwi ko galing sa trabaho, ikaw naman itong aalis patungo sa trabaho mo. Troy, wala na tayong oras sa isa't isa. Alam mo ba yun? Kailangan din kita, pero hindi kita makasama. Gusto ko na magsipig tayo pero palagi mong sinasabing pagod ako. Lagi na lang yan ang linya mo, kaya wag mo akong sisihin kung bakit sa iba ko yun hinanap. Troy, ikaw ang nagtulak sa akin ng gawin to. Natawa ng mapait si Troy at saka tumayo upang harapin si Cindy. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Magagawa ko naman ang paraan yon, Cindy. Hindi sa ganitong paraan pa tayo masisira. Matagal na tayo pero bakit ka pa sumuko? Cindy, bakit? Ayoko na, Troy. Gusto ko nang itigil ito. Pagod na ako sa pagsasama natin. Hindi na ito healthy, Troy. Ayoko na. Parang sinaksak ng paulit-ulit si Troy sa puso. Sa mga katagang binitawan ni Cindy ay parang mamamatay na si Troy. Masakit lahat ng kanyang narinig. Kung ganun ang gusto mo, lumayas ka na ngayon, Cindy. Please, huwag mo nang hintayin pa na ako ang maglabas ng mga gamit mo dito sa pamamahay ko. Itinuro ni Troy ang pintuan para lumabas na si Cindy. Hindi agad nakagalaw ang babae at nagulat sa sinabi ni Troy. Hindi mo ako pipigilan.
Akala ko ba mahal mo ako? May lungkot sa boses ng babae, pero hindi tumingin si Troy sa kanyang mga mata. Ayaw niya kasi na baka mas lalo lang itong mahirapan. Mabigat sa loob niya na pakawalan at paalisin si Cindy, pero kailangan niya itong gawin para sa kanyang sarili. Para sa kanyang peace of mind. Hindi mo ba ako narinig? Pwede ka nang umalis. Galit na sabi ni Troy nang hindi pa din nakatingin kay Cindy. Padabog na naglalakad papunta sa cabinet si Cindy upang kunin ang kanyang mga gamit. Hinayaan iyon ni Troy saka umupo sa kama. Hinihintay na matapos si Cindy sa kanyang pagliligpit. Nang matapos ito, ay muling tumingin si Cindy kay Troy pero nanatili pa din na blanko ang reaksyon ng binata. Pinipigilan ng sarili na huwag umiyak. Nang tuluyan na nga na makaalis si Cindy sa bahay, ay saka lamang muling tumulo ang kanyang luha. Isa pa nga. Saad ni Troy sa kanyang kaibigan na si Jerome. Tinutukoy nito ang isang bote ng beer. Nasa bar silang dalawa ngayon dahil gusto ni Troy na magpakalasing. At sana, pagkagising niya bukas ay panaginip lang ang lahat. Tama na yan pre. Kanina ka pa naglalasing dyan. Saad naman ni Jerome at tinago ang bote ng beer pero nakita pa din ito ni Troy at mabilis na kinuha sa kamay ng kaibigan. Napakamot na lamang sa sentido si Jerome. Konti lang ang nainom nito dahil magmamaneho pa siya mamaya upang ihatid si Troy sa bahay nito. Mahal ko yun eh. Pero, bakit niya ako iniwan? Bakit ako pinagpalit sa iba? Ano ba ang kulang sa akin? Sabihin mo nga. Lasing na si Troy at kanina pa siya sinok ng sinok. Muling itinungga ang bote ng beer at napapikit dahil sa pait nito. Pre, tama na yan. Ihahatid na kita sa bahay mo. Hinawakan ni Jerome si Troy upang itayo pero pinipigilan siya ng kaibigan. Walang uuwi. Hindi ako uuwi doon. Ayaw kong humiga sa kama na yon. Tumigil saglit si Troy sa pagsasalita at may naalala. Doon sila gumawa ng kagaguhan eh. Ayoko doon humiga. Nandidiri lang ako. Muli na naman tumulo ang luha sa mga mata ni Troy hanggang sa kusa na nga siyang nakatulog sa sofa ng bar at nabitawan ang bote ng beer. Natapon pa nga ito sa lamesa. Ay nako, iba talaga kapag broken-hearted. Mapapainom ka talaga ng wala sa oras. Iling na saad ni Jerome at nagpatulong na alalayan si Troy papunta sa kotse upang maihatid na niya sa kondo niya. Ayaw ni Troy umuwi sa bahay niya, kaya sa kondo na lang muna ni Jerome ito patutulugin. Kinabukasan, ang sakit. Napapikit si Troy pagbangon niya sa higaan. Ang sakit ng kanyang ulo at singkit na nilibot ang kanyang paningin sa buong kwarto. Pamilyar itong silid. Maya-maya lang ay pumasok si Jerome na nakasuot ng apron. Gising ka na pala. Kumusta ang puso mo, ang tulog mo? Tanong ni Jerome. Bigla namang nag-sink in sa utak ni Troy ang mga nangyari kahapon. Simula sa kanyang nakita at nalaman hanggang sa pag-inom niya ng beer sa bar hanggang sa nakatulog siya. Kailangan ko nang magtrabaho. Nagulat si Jerome sa sinabi ni Troy. Pati sa ganitong sitwasyon, trabaho pa din pala ang nasa isip ng kanyang kaibigan. Trabaho na naman? Hindi nakataka-taka. Bakit naghanap ng iba si Cindy? Agad siyang binato ni Troy ng unan na kanyang nasaludin at niyakap ito. Biro lang, ito naman. Sabay peace sign. Gusto ko lang magpakabisi, Jerome. Ayokong lunurin ang sarili ko sa kalungkutan. Hindi pwedeng broken-hearted ako palagi. Dapat, broken-hearted na may pera dapat. Umiling na lamang si Jerome sa sinabi ng kaibigan. Sa bagay, tama naman si Troy. Bakit mo lulunurin ang sarili mo sa bahang hindi naman ikaw ang gumawa?
Bakit ka magpapalamon sa lungkot? Gayong, pwede mo namang gawing busy ang sarili mo sa ibang bagay na mas mahalaga at alam mong mas magiging healthy at wealthy ka. Nang makarating sa workplace si Troy, ay hindi niya pinakita sa mga kasama na broken-hearted siya. Ni hindi niya din sinabi sa kanila ang nangyari kahapon. Mas ginanahan pa siya na magtrabaho nang magtrabaho para sa kanyang sarili. Pre, sama ka ba mamaya sa gala? Tanong ni Jerome at inakbayan ng kaibigan na busy sa pagtatype sa computer. Busy ito sa kanyang trabaho. Oras ng trabaho ay nakikipagdaldalan ang kaibigan niya. Palibhasa ay anak ng kanyang amo, na ninong nitong si Troy. Mag-iisang buwan na din nang makipaghiwalay si Troy sa kanyang ex. Nagpunta pa nga ito sa bahay niya at may kinuha lang na gamit. Pero pagkatapos noon ay wala nang balita si Troy sa kanya. Wala na din balak pa ang binata na kamustahin ng kanyang ex dahil busy sa pagpaparami ng pera si Troy. Tinaguri ang workaholic na nga siya sa kanyang kumpanya eh. Boss pre, busy ako. Napasinghap na lang sa hangin si Jerome at umiling. Hindi na bago yan pre. Makamalaman na lang namin na ikaw na ang bagong CEO dito ah. Huwag mo naman akong aagawan ng mana. Napailing si Troy at natawa na lamang. Kahit busy si Troy sa trabaho ay hindi niya inasam na maging isang CEO. Dahil bukod sa kontento na siya sa incomes niya, mahalaga din ang pagkakaibigan nila ni Jerome at ayaw niyang dahil lang sa mataas na rango sa kumpanya ay masira ang kanilang pagkakaibigan. Sayong-sayo na pre. Pareho silang natawa at muling ipinagpatuloy ang kanilang trabaho. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, ay narinig ni Troy na may bagong empleyado daw na babae. Automatic naman na nakichisme si Jerome dahil nakarinig na naman ng chicks. Mahilig kasi sa chicks ang kanyang kaibigan. Lunchtime na at usap-usapan pa din ang bagong empleyado. Pero bukas pa ito makakapasok. Kaya excited si Jerome na makilala at makita ang bagong empleyado. Ang tagal naman ng oras. Reklamo ni Jerome at panayang tingin sa orasan. Hapon pa lang kasi at hindi pa nagpapakita ang sunset kaya naiirita na si Jerome. Atat ka lang makita yung bagong empleyado. Bakit hindi mo na lang itanong kay Ninong kung anong pangalan at social media account niya nang makausap mo na agad? Suggestion ni Troy at uminom ng kape saka ay pinagpatuloy ang kanyang trabaho. Oo nga ano, tama ka dyan pre. Salamat sa magandang ideya. May iwan na kita dyan, workaholic kong kaibigan. Masayang saad ni Jerome at niyakap pa ang kaibigan kaya napatigil sa pagtatype sa keyboard si Troy. Umalis na din si Jerome ng masaya na parang bata dahil napagbigyan sa kanyang gusto. Samantalang si Troy naman ay hindi alintana ang oras. Basta kaharap siya sa computer at ginagawa ang kanyang trabaho ay ayos na yon sa kanya. Namalayan niya na lamang na mag-isa sa floor nila. Wala na ang mga co-employers sa mga cubicles nila at nagsipag-uwian na. Biglang nagutom si Troy, kaya napagdesisyonan niya na bumili muna ng makakain o baka kakain na lang siya sa labas para wala na siyang huhugasan na plato pag uwi. Isang order ng sisig with rice and drinks po. Saad ni Troy sa counter. Binigay niya ang pera at sinabi ng crew na maghintay na lang at nagbigay ito ng bilog na maliit at kapag ito ay tumunog, ibig sabihin, ready na ang kanyang pagkain. Hindi din naman nagtagal ay nakuha na niya ang kanyang pagkain at naghanap ng table. Wala nang space sa baba, kaya tumaas ito sa second floor at nakita niya ang available table. Kaso, may nakaupo dito na babae. Nakatalikod ito, kaya hindi niya alam ang muka. Nagtungo siya doon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Basta nakita niya na lang ang babae na nakatingin sa kanya. Lumingon pala ito
dahil naramdaman ang presensya niya. Miss, may kasama ka ba dito? Umiling ang babae at ngumiti. Okay lang ba kung magikiupo ako? Kasi wala nang available na table at ito na lang ang nakita kong available na upuan. Pero if hindi naman okay sa'yo or di ka komportable, Mabilis na umiling ang babae at nagsenyas na umupo na si Troy. Ayos lang, no ka ba? Wala naman akong kasama so feel free to sit. Nakangiti at approachable na saad ng dalaga. Nahihiya naman na umupo si Troy at nilapag ang tray sa table. Thank you, miss. Ngumiti si Troy sa dalaga at inayos ang kanyang pagkain sa table. Tinabi ang tray sa gilid at nagsimula na siyang kumain. Alam mo ba maganda may kasama habang kumakain? Tumigil si Troy saglit at tumingin sa dalaga na nasa harapan niya. Nakatingin pala ito sa kanya. Ako ba kausap mo? Nag-aalinlangan na tanong ni Troy sa dalaga, kaya natawa ng bahagya ang babae. May nakikita ka ba bang iba na hindi ko nakikita? Scary ha? Umakting pa ito na natatakot at natawa din. Just kidding. Siyempre, ikaw ang kausap ko. Ikaw lang naman ang kasama ko dito sa table eh. Sabi ng dalaga. Kaya nahihiyang tumawa din si Troy at nilapag ang kutsara at tinidor sa plato, saka uminom ng tubig. Maganda naman, pero mas maganda din mag-isa, tahimik at payapa. Tumango-tango naman ang dalaga habang nakatingin sa binata na seryosong nagsasalita. Kaso, boring naman nun. Umiling naman si Troy. Ganyan dati ang iniisip ko, pero kapag nasanay ka na mag-isa, hindi siya boring. Okay, try ko din. Saad ng dalaga at ipinagpatuloy na muli ang pagkain. Pero si Troy, nanatili pa din na nakatingin sa babae. Actually, natry mo na nga mag-isa eh. Kapag hindi ako dumating or nakipag-share sa'yo, malamang mag-isa ka ngayon kumakain dito. Singkit ang mata ng dalaga at dahan-dahan na napatango sa sinabi ng binata at natawa. Tama na nga, galing mo dun ah. Muli, nagpatuloy kumain ang dalawa at biglang nagring ang phone ng dalaga, kaya sinagot niya ito. Oo, bukas ang first day ko sa work. Kailangan ko na nga din kapala ng mukha ko bukas eh. Ito, kumakain. Para may lakas ako para bukas. Oo, sige na. Balitaan kita bukas kung ano ang environment sa office. Bye! Nakinig lang si Troy sa mga sinasabi ng dalaga at bahagya na natawa pero hindi niya pinahalata. Baka isipin ng kanyang kaharap na kalalaking tao, tsismoso. Alam mo ba, first day ko bukas sa new environment na office workplace ko. Hindi ko nga alam kung toxic bang mga employers doon eh. Hindi mawawalang toxic sa workplace, pero malaki ang sahod. Advice lang, since first day mo bukas, kalma lang, tapos dagdagan mo ang confidence mo. Huwag kang mahihiya makihalubilo sa mga office workmate mo. And also, kung toxic man ang environment, huwag mo masyadong isipin. Kasi, una, ang pinunta mo doon sa work ay pera, hindi experience. So doon dapat ang goal mo. Doon ang priority mo sa income or sa salary mo. Napawaw ang bibig ng dalaga dahil napakahaba ng mga sinabi ni Troy at bawat salita niya ay ramdam mong professional ito pagdating sa trabaho. Ang galing niya magsalita na para bang expert siya sa lahat ng bagay. Ang galing mo naman magsalita. Mukha kang expert sa mga trabaho ah. If you don't mind, ilang taon ka na ba sa work mo? Go. Okay lang naman. I think mga 5 years. Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa sagot ni Troy. Dahil ang babae ay hindi nagtatagal sa trabaho niya, kung hindi dahil sa dahilan na mabagal daw ito magtrabaho. Minsan naman ay sinisiraan siya ng mga workmate niya, kahit ang totoo
ay ginagawa naman niya ang best niya sa trabahong yun. Laging toxic environment ang napupuntahan ng dalaga, kaya lagi siyang naghahanap ng bagong kumpanya. How to be you po? Ako kasi, hindi tumatagal. Puro kasi sila toxic kaya nakakawalang gana magtrabaho. Ewan ko ba, bakit ako lagi ang pinuntiryan nila sa office? Natawa ng bahagya si Troy at umayos ng upo. I think, dahil magaling ka na mag-handle ng mga task, that's why marami ang nagsiselos at galit sa'yo. Like, hindi sila masaya sa achievements mo. Kaya napupunta kayo sa point na sinisiraan ka nila hanggang sa ikaw na mismo ang umiwas sa gulo. Tama ba ako? Biglang pumalakpak ang dalaga dahil tama si Troy. Bakit ang galing mo? Nahulaan mo eh. Ganyan ka ba sa workplace nyo? I mean, marami ba ang galit sa'yo or naiinggit? Umiling si Troy. Kasi sa office nila, pamilya ang turingan nila. Wala kang discriminations na mababalitaan. Mababait din ang mga employers doon. Healthy din ang buong environment. Mas masaya nga kapag pamilya ang turingan sa isang workplace eh. Sabay-sabay kayong aangat. Walang hilaan pababa. Pati ang kanilang amo, mabait. Mabait sila doon. Pamilya ang turingan namin sa office. Hindi mo akalain na nasa opisina ka. Kasi may times na chill lang kami. Minsan nasa serious mode, lalo na kapag may hinahabol na deadline. Pero minsan, kapag office time talaga. Minsan kapag tapos na ang mga work time namin, may pa-party sa labas o kaya manlilibre ang isa sa amin. Madalas ang boss namin ang nanlilibre. Na-amaze naman ang dalaga sa sinabi ni Troy. Umaasa ito na sana sa bagong trabaho niya ay katulad ng environment na mayroon ang binata. Nagkwentuhan pa sila at nagtatawanan tungkol sa mga ibang bagay at karamihan ay ang tungkol sa workplace. Hanggang sasabay na silang lumabas ng fast food. Maghihiwalay na din sila ng daan na pupuntahan kaya tumalikod na si Troy pero tinawag siya ng babae. Ano palang pangalan mo? Rain nga pala. Tumakbo si Rain palapit sa binata at nag-alok ng shake hands. Troy, nice to meet you, Rain, and good luck para bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Troy dahil nakasanayan na niyang gumising ng maaga. Nagsimula na siya na mag-ayos ng kanyang sarili para sa kanyang maagang pagpasok sa trabaho. Nang nakalabas na siya ng elevator at nasa floor na siya, nagulat siya kasi may nagkukumpulan sa loob ng office nila at nangunguna ang kanyang kaibigan na si Jerome. Naglakad na siya papasok at wala namang harang papunta sa cubicle niya kaya dumiretso siya doon at nilapag ang kanyang gamit. Nang tawagin siya ni Jerome kaya natuon ang atensyon ng lahat sa kanya. Kabilang na din ang taong pinagkakaguluhan nila. Nanlaki ang mata ng babae nang makita si Troy at napahawak sa kanyang bibig. Gulat na gulat ito. Hala! Magka-workmate pala tayo! Sigaw ni Rain. Magkalayo kasi sila ng cubicle. Nagulat din ang ibang empleyado at maging si Jerome gulat na gulat dahil magkakilala pala si Troy at Rain. Teka, magkakilala kayo? Gulat na tanong ni Jerome at nagpalit ng tingin kay Troy at sa dalaga. Habang si Troy ay nakatingin sa dalaga at nakangiti lang. Si Rain naman ay masaya na excited sa bagong workplace niya at dahil may kakilala na siya doon. Lumapit si Rain kay Troy, kaya pati si Jerome ay lumapit din sa kaibigan at bumulong. Bakit hindi mo sinabi na magkakilala pala kayong dalawa? Nakanguso na bulong ni Jerome pero hindi siya pinansin ng kaibigan. Ito pala ang new workplace mo. Welcome here. Huwag ka mag-alala. Mababait ang mga tao dito. No toxic environment. Right, Jerome?
Siniko ni Troy si Jerome at bigla itong umayos ng tayo at ngumiti ng malapad. Oo, tama. Mababait dito. Mas lalo na ako. Jerome nga pala. You can call me mine. Napaawang ang bibig ni Rain kay Jerome at peking ngumiti, pero tumawa din sa dulo. Hi, Jerome. Nice to meet you. Rain nga pala. Parang ulan lang. Tama. Gusto kong umuulan lagi kasi malamig. Pre, takot ka nga sa kulog eh. Asar na sabi ni Troy, kaya natawa si Rain at masama naman ang tingin ni Jerome sa kanya. Laglagan ba ito pre? May bago ka na bang kaibigan? Itatakwil mo na ba ako? Ganun na lang ba lahat ng pinagsamahan natin? Pinipigilan ni Rain ang matawa sa naging reaksyon ni Jerome na parang girlfriend ni Troy kung magtampo. Bagay kayo. Natatawang sabi ni Rain at nagulat naman ang dalawang lalaki. Tinulak ang isa't isa kaya mas natawa si Rain. Yuck! Sabay na sabi ni Troy at Jerome na parang pinandidirihan ang isa't isa. Babayang type ko no. Di kami talo niyan. Ew! Nagkwentuhan pa ang tatlo hanggang sa mag-start na ang kanilang working hours kaya nagsipagpuntahan na sila sa kanya-kanya nilang cubicles. Mabilis din naman ang oras at natapos na ang kanilang trabaho. Nag-aayos na si Troy ng kanyang gamit nang lumapit sa kanya si Rain na ready nang umalis. Uuwi ka na? Tanong ni Rain. Nagulat ang binata sa tanong niya pero ngumiti pa din ito at sumagot. Yes, ikaw ba? Uuwi ka na din? Matagal na tumitig si Rain sa binata at saka ngumiti. Tumingin lang si Troy sa kanya. Nagtataka bakit ngumingiti ang dalaga. Hindi pa eh. Kumain ka na ba? Tara, kain muna tayo. Ngumiti ng labas ang ngipin si Rain at nakataas ang kanyang mga kilay habang hinihintay ang sagot ni Troy. Bigla namang dumating sa eksena si Jerome at inakbayan si Troy. Kakain! G ako dyan! Saan ba? Biglang sabi ni Jerome. Pinagdikit naman ni Rain ang kanyang labi dahil sa tuwa at ngumiti ng malapad na hindi kita ang mga ngipin niya. Ayun! Mas maganda, mas marami! Pumalakpak si Rain at tumalikod sa dalawang binata at saka humarap sa ibang empleyado, saka muling pumalakpak upang makuha ang atensyon ng lahat. Nakatingin ngayon ang lahat sa kanya at hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Guys, want nyo ba sumama sa amin? Dinner para sa nakakapagod na araw. Nakatingin lamang si Jerome at Troy sa dalaga. Ang kanilang opisina kasi, puro seryoso sa buhay ang empleyado. Si Jerome nga lang ang nagpapasaya sa opisina nila eh. Pero ngayon, nakasama si Rain sa floor nila, ay parang nagkaroon na ng girl version si Jerome. Nagkatinginan ang iba at saka biglang tumayo at inayos ang kanilang mga gamit at sinabi, Go! Sila na mag-dinner ng sabay-sabay. Muli na naman napagbigyan si Rain na para bang siya ang bunso sa kanilang floor. Kaya pinagbigyan lagi ng mga nakakatanda sa kanya. Grabe energy mo Rain ha? Hindi ka ba napapagod? Partida, first day mo pa lang kanina pero ang hyper at energy mo ngayon. Parang hindi ka napagod buong araw. Saad ni Jerome at uminom ng tubig saka muling tumingin sa dalaga. Kumain sila ngayon sa isang restaurant na pagmamay-ari ng isa sa mga empleyado. Sinarado na nga eh, para solo nila ang buong restaurant. May inuman din kasi na magaganap mamaya pagkatapos nilang kumain, kaya sinarado muna. Ganyan talaga, pinanganak yata talaga ako na puno ng energy sa katawan eh. Gusto mo ba? Bigyan kita? Libre! At nagsipagtawanan ang lahat dahil sa sinabi ni Rain. Samantala si Troy ay tahimik lang sa gilid na kumakain. Eh ikaw Troy, gusto mo ba bigyan din kita? Ang tahimik mo eh. At ang spotlight ay napunta kay Troy na tahimik sa gilid. Lahat ay lumingon sa binata.
Tinignan ni Troy si Rain at napalunok. Sanay na sila sa akin. Ganito talaga ako. Saad niya at muling sumubo ng pagkain. Ay, hindi pwede yan. Dapat magsaya tayo dito. Kailangan mong uminom mamaya para lumabas ang kakulitan mo. Alam ko, meron yon. Nagtatago lang sa kaloob-looban mo. Napangiti na lang si Troy sa sinasabi ni Rain. At natapos na sila kumain, kaya maya-maya ay nagsimula na din silang uminom ng alak. Mga kumakanta ang lahat, habang si Troy ay unti-unti nang tumatama ang alak sa kanya, kaya ang pagiging tahimik niya ay nawala na. Oh, see? Sabi na mawawalang pagiging tahimik mo once na may alak. Makulit na sabi ni Rain na nakatayo at hawak ang isang bote ng beer, saka ito tinungga. Palaban din ang isang ito pagdating sa inuman. Nagkasiyahan na ang lahat nang maisip nila na maglaro ng truth or dare. Ang hindi magsasabi ng totoo, iinom at may dare na gagawin. Imbes na bote ang ipaikot nila, ginawa nila ay ang maliit na baso kung saan nag-stop ang music at napunta ang maliit na baso sa kanya. Siya ang taya at magsasagot ng truth or dare. Unang natapat kay Rain. Paano ba yan? Ikaw ang una. Natatawa na sabi ni Jerome. Ngumiwi lamang si Rain at napakamot sa kanyang ulo at nagbuntong hininga. Here's my question. Truth or dare? Humikab si Rain at tumingin muli kay Jerome na naghihintay ng sagot nito. Truth! Masiglang sabi ng dalaga. Lasing na si Rain kaya sobrang kulit na niya. Minsan nga ay muntik na itong matumba at buti nasalo siya ng isa sa mga kasama. May nakarelasyon ka na ba? Tanong ni Jerome at napangiwi naman si Rain doon. Hindi yata naibigan ang tanong ni Jerome, pero maya-maya din ay natawa ito. Meron! Kaso, wala Malas ako pagdating sa pag-ibig. Bakit? Anong nangyari? Dagdag na tanong ni Jerome, pero pinigilan siya ng dalaga. Ang daya, isa lang dapat ang tanong. Save your question later. Umirap na lang si Jerome at sunod na natapat ang baso kay Troy, kaya ang atensyon ay nasa kanya ulit. There! Nagpresenta naman si Rain na magtaas ng kamay. Siya daw magbibigay ng dare sa binata, kaya hinayaan na siya ng iba. Ngumiti ng nakakaloko si Rain. Napabuka ang bibig, saka tinignan si Troy na lasing na din. Kiss me! Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa sinabi ni Rain. Hindi inaasahan na ito ang ipapadare niya kay Troy. Alam ng lahat na may girlfriend si Troy, pero hindi nila alam na break na sila ni Cindy. Naging tahimik ang buong table. Napanguso si Rain dahil mukhang walang balak na gawin ni Troy ang pinapadare nito. Bakit naman ganyan ang dare mo? Biglang kinabahan na tanong ni Jerome. Pero nagulat ang lahat nang tumayo si Troy at naglakad palapit sa dalaga. Hindi naman makagalaw sa kinatatayuan si Rain. Nakatingin si Jerome sa kaibigan. Pinapakiramdaman ang mga susunod nitong gagawin. Lumapit si Troy sa dalaga. Magkalapit ang kanilang muka at bigla namang pumikit si Rain at ngumuso. Naghihintay na halikan siya ng binata. Napahiyaw ang lahat dahil sa ginawa ni Troy. Nagulat din si Rain dahil lumapat ang labi ni Troy sa labi niya. Tila kinilig si Rain dahil doon at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Troy naman ay dumiretso agad sa kanyang pwesto after halikan si Rain. That was awesome! Hindi makapaniwalang sabi ni Jerome habang nanlalaki pa din ang mga mata. Simula ng gabing yun ay mas napalapit si Rain sa magkaibigan.
lalo na kay Troy. Si Troy naman ay sinusubukan ang sarili na makipagkaibigan sa dalaga. Minsan natutuwa ito dahil sa pagiging hyper ni Rain. May mga oras na silang dalawa ang magkasamang kumain sa labas dahil busy si Jerome at may bagong babaeng nililigawan. Dahil sa pagiging mas malapit ng dalawa, ay mas nakilala nila ang isa't isa. Alam ni Rain ang past relationship ni Troy. Nakakapanghinayang man pero aminado ang dalaga na may pagtingin siya sa binata. Hindi niya lang maamin dahil kagagaling lang nito sa breakup. Halata ka masyado, Ulan. Saad ni Jerome nang mapansin na kanina pa nakatingin si Rain kay Troy na busy sa kanyang ginagawa. Nakamasid kasi si Rain dito at ngumingiti. Ulan din ang tawag sa kanya sa floor nila dahil sa kanyang pangalan na Rain. Halata ba masyado? Tanong niya, hindi niya alam na halata pala siya. Ay, malamang oo. Kanina ka pa nakangiti dyan at ngumingiti pa. Ewan ko na lang talaga sa'yo, Ulan. Masasaktan ka lang dyan. Kagagaling lang sa breakup niyan. Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na hindi sila pwede dahil nga sa past relationship ni Troy. Pero habang tumatagal kasi, ay mas nagugustuhan siya ng dalaga. Maliman, pero gusto niyang gawin ang bagay na yon dahil doon siya masaya. Nahalata niya din kaya? Nagkibit balikat si Jerome kaya napanguso na lamang si Rain. Nagdaan pa ang ilang buwan. Nawawala na din sa isip ni Troy ang mga nangyari sa past niya dahil sa tulong ni Rain. Batid ni Troy na may pagtingin si Rain sa kanya, pero hindi niya ito sinamantala para gamitin ang dalaga sa pag-move on niya. Aminado si Troy na masaya siya kasama si Rain. Totoo ang nararamdaman niya na yon. So ano na? Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na huwag kang gagamit ng tao para makalimutan si Cindy. Seryoso na sabi ni Jerome nang mapansin na okay na ang kaibigan niya, lalo na kapag kasama si Rain. Wala akong ginagamit, pre. Sure ka dyan? Alam mo na may gusto sa'yo si Rain, pero bakit mas lalo mong hinahayaan na mapalapit siya sa'yo? Alam niya din ang past mo. Kagagaling mo lang sa breakup, pre. Hindi nakasagot si Troy dahil may point si Jerome. Pero maniwala man ito o hindi, masaya si Troy kapag nandiyan si Rain. Nakakalimutan niya ang mga problema dahil masayahin na si Rain. Alam ko sa sarili ko ang nararamdaman ko, pre. Alam ko sa sarili ko na hindi ko siya ginagamit. Alam mo ang pakiramdam na gamitin ng isang tao. Ramdam ko ang sakit noon nang nangyari sa'yo dati. Kaya ayaw kong iparanas sa ibang tao yon. Totoong maganda kasama si Rain. Masaya ako kapag nandyan siya. May kulang kapag hindi ko siya nakikita. Sana, pre. Sana nga hindi ka naguguluhan dyan sa nararamdaman mo. Obserbahan mo ang sarili mo. Minsan, yan ang malaki nating kaaway. Kinabukasan ay may usapan si Rain at Troy na magkita sa mall. Kaya maaga pa lang ay nagpunta na ang dalaga sa meeting place nila. Nagulat ito dahil nandoon na si Troy at may kausap itong babae. Hindi niya maaninag dahil nakatalikod ito. Naglakad siya palapit sa binata at naramdaman agad ni Troy ang presensya ng dalaga kaya nilapitan niya si Rain. Gulat ito nang ipulupot ni Troy ang kanyang baywang sa braso niya. Aalis na kami. Sabi na lang ni Troy sa dalagang kaharap nito. Nagtataka naman si Rain kung sino ang babaeng yun. Pero mas nagtataka pa din siya sa ginawa ni Troy sa kanya. Para saan ang paghawak sa baywang? Bakit parang may kakaibang nararamdaman si Rain doon? Hindi dahil sa kilig, kundi dahil may malalim pang rason kung bakit ginawa ni Troy yon sa kanya. Naglakad paalis ang dalawa at nagsimula nang magtanong si Rain. Sino yon?
Ex ko. Natigilan sa paglalakad si Rin dahil sa sagot ni Troy. Saka lang din na-realize ng binata kung ano ang sinabi niya. Na-realize niya bigla na mali pala ang ginawa niya kanina. Ang paghawak sa baywang ng dalaga ay maling-mali. Sorry. Biglang nakonsensya si Troy sa nangyari kanina. Ayos lang yun, no ka ba? At saka, bakit ka ba nagsusorry sa akin? Pilit ng ngiti ang binigay ni Rain sa binata at tinignan siya ni Troy ng malungkot. So ano? Musta ka naman nung nakita mo siya? Pag-iiba ng usapan ni Rain. Kahit nasasaktan siya, ay hindi na lang niya pinansin ang nararamdaman. Tara, may pupuntahan tayo. Hindi siya sinagot ng binata, kaya ngumiti na lamang siya ng peke. Iniiwasan ni Troy yung tanong ng dalaga, hindi dahil mahal niya pa ang kanyang ex, kundi dahil alam ng binata na masasaktan si Rin kapag patuloy nilang pinag-usapan ng ex. Sa totoo nga, ay hindi na mahal ni Troy ang kanyang ex. Awkward, pero hindi ibig sabihin nun na mahal niya pa yon. Batid ni Troy na may tinitibok na ang kanyang puso. Hindi niya lang sigurado kung pagmamahal ba ito o dahil masaya siya sa tuwing kasama niya si Rin. Nagsasaya ang dalawa sa arcade ng mall. Marami nga silang tiket na nakuha dahil nag-enjoy sila na maglaro doon. Kaya ang ending, nakakuha ng teddy bear si Rin. Ang cute ng teddy bear. Sure ka ba na ayaw mo to? Ibigay mo sa ex mo. Baka mapakanta ako bigla ng muling ibalik ang tamis ng... Hindi natuloy ni Rain ang sasabihin dahil hinalikan siya ni Troy sa labi. Matagal yun, pero agad ding humiwalay ang binata at inayos ang pagkakaupo. Para saan yun? Utal na tanong ni Rain. Hindi makatingin ng diretso sa binata at napapikit ng mahigpit sa teddy bear na hawak nito. Stop talking about her, please. Ikaw ang kasama ko, Rain, not her. Hindi nakapagsalita ang dalaga at tila naistatwa na sa kanyang pagkakaupo. Ang init. Utal na sabi ni Rin at tumawa ng peke. Natawa din ng bahagya si Troy sa sinabi ng dalaga. Pinagpapawisan kasi ito kahit may aircon sa loob ng kotse. Nagpatuloy pa ang paglabas ng dalawa at habang sa opisina ay lagi silang magkasama at nagtatawanan. Nahalata na nga ito ng mga workmate nila at lagi silang inaasar. May outing sa kanila at lahat sila kasama. Isa itong beach outing, kaya todo hanap ng beach outfit si Rain. Mahaba-haba ang biyahe, kaya natulog muna si Rain sa kotse habang si Troy ay nagmamaneho. Napangiti ito sa itsura ng dalaga at kinuha ang kamera saka pinicturan niya ito. Maganda pa rin kahit tulog. Naalimpungatan si Rain dahil sa isang katok mula sa bintana ng kotse. Nakita niya si Jerome na sumilip sa loob. Tinted kasi ang bintana ng kotse ni Troy, kaya need silipin kapag nasa labas ka. Nandito na tayo? Tumango si Troy. Bakit hindi mo ako ginising? Mahimbing kasi ang tulog mo kaya hindi na kita muna ginising. Ayokong maudlot ang tulog mo. Sa loob-loob ni Rin ay kinikilig siya. Pero pinigilan niya ang sarili dahil mas nangibabaw ang kanyang antok at pagod sa biyahe. Panay pa din ang katok ni Jerome sa bintana. Kaya inayos ng dalaga ang sarili at binuksan ang pintuan ng kotse saka lumabas. Napaatras si Jerome at masama ang tingin. Sumunod din na lumabas si Troy. Bakit ang tagal niyo sa loob? May ginagawa ba kayo kanina? Hindi ko kasi masilip. Kakagising ko lang kasi, hindi mo lang ako ginising ng kaibigan mo. Pero hindi naniniwala si Jerome at ang masama niyang tingin kanina
ay napalitan ng pangaasar na tingin. Alam ko ang tingin na yan. Wala kaming ginawa kaya tumahimik ka dyan. Okay. Sabi mo eh. Siya nga pala. Since late kayo bumaba, kayo na din magkasama sa iisang room. Okay ba yun sa inyo? Late kasi kayo. Nakapag-check-in na kami. Nagkatinginan si Troy at Rain at umiwas ng tingin. Ano ang mangyayari kapag magkasama silang dalawa sa iisang kwarto at iisang kama? Bilisan niyo dyan at nang makapag-check-in na kayo. Mauna na ako sa inyo. Magpapahinga muna ako sa room. Paalam ni Jerome at naiwan na ang dalawa na inaayos ang kanilang mga gamit. Hawak ni Rain ang kanyang maleta at hand carry bag. Tapos si Troy ay bitbit ang iba pang mga gamit. Isang linggo kasi sila dito, kaya marami talagang gamit na kailangang dalhin. Nang makapag-check-in na ang dalawa, unang pumasok si Rain at akala ng dalaga ay sumunod sa kanya si Troy. Pero nandun lang sa labas ng room nakatingin sa dalaga at nagdadalawang isip kung papasok ba o hindi. Anong problema? Bakit ayaw mong pumasok? Okay lang ba sa'yo na magkasama tayo sa iisang room at iisang kama? Natahimik si Rain, pero tumango din naman agad. Ito ang first time ng dalaga na may katabing lalaki sa kama, pero wala silang choice kundi magtabi. Ayos lang, kaya no worries, sabi ni Rain nang nakangiti. Sa huli, pumasok na din si Troy sa loob at inaayos na ang kanilang mga gamit. Si Rain ay hindi maiwasang mamangha sa balcony kasi maganda ang view, ang dagat. Malapit na din mag-sunset kaya gusto ni Rain na magtambay sa balcony upang tingnan ang sunset mamaya. Siguro ay bukas na lang sila lalabas at mag-e-enjoy dahil nga pagod sila sa biyahe. Lumapit si Troy sa dalaga at pinagmasdan ito habang nakatingin sa magandang view sa kanilang harapan. Hindi maiwasan ng binata. Nakuhanan ng video ang dalaga hanggat busy pa ito na pinagmamasdan ang magandang view. Ang ganda. Hindi maiwasan ni Troy na sambitin iyon habang nakatingin sa dalaga. Narinig iyon ni Rain kaya agad siyang lumingon sa binata na nag-iwas ng tingin at ibinaling na lamang ito sa dagat. Ang ganda ng dagat. Malapit na ang sunset. Yan na lamang ang nasambit ni Troy at napapikit at kinagat ang sariling labi nang mapansin na hindi nakatingin sa kanya ang dalaga. Muntik na ako dun ah. Sambit ni Troy sa kanyang sarili at huminga ng malalim. Kaya nga ang ganda. Hindi na ako makapaghintay na makita ang sunset and it will perfect on the sea. Na-excite na sabi ni Rain at hindi mawala sa kanya ang ngiti at saya. Ganon din ang patagong nakangiti na si Troy dahil nakikita niyang masaya si Rain. Nagstay muna sila sa balcony at hinihintay ang sunset hanggang sa tuluyan na nga itong magpakita. Hindi tuloy maiwasan ni Troy na kuhanan ng litrato si Rain habang ang dalaga ay kinukuhanan ng litrato ang sunset at ang refleksyon nito sa dagat. Napakaganda talaga. Alam mo ba, ang sunset ang magandang goodbye. Biglang sabi ni Troy kaya napalingon sa kanya ang dalaga. Yes, only the sunset has a goodbye ending. That's why I really like sunset. It reminds me na kahit gaano pa kadamot ang buong araw mo, makita mo lang ang serenadic sky, makakalimutan mo yung pangit na nangyari sa'yo sa buong araw mo. Yes, and sunset make us realize na may maganda pa ding mangyayari in the end. Sabi ni Troy habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rain. Ganon din ang dalaga sa kanya. Ilang minuto siguro ang tingin ng dalawa sa isa't isa nang may biglang kumatok sa pinto ng room nila. Si Rain ang unang umiwas ng tingin at napalunok naman si Troy. Napagdesisyonan ni Troy na siya na ang magbubukas ng pinto.
Nanlalamig ang mga kamay ng binata habang nakahawak sa doorknob. Maging si Rain ay hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan at pinagpapawisan pa. Lagi na lang akong taga-sundo sa inyong dalawa. Hindi ba uso sa inyo ang kusang lumabas ha? Reklamo na sabi ni Jerome at umupo sa kama. Sinilip pa si Rain sa balcony at muling tumingin sa kaibigan na parang walang nangyari kanina. She's enjoying watching the sunset. Saad ni Troy at tumingin kay Rain na palapit sa kanila, sabay ngiti kahit na kinakabahan. Labas daw kayo at kakain na tayo ng dinner. Sambit ni Jerome at huminga ng malalim saka tumayo at nilapitan si Rain at tinakbayan para samahan na siya sa labas. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rain at nilingon pa si Troy na sinusundan sila ng tingin. Sa baba. Pre, sunod ka na. Sigaw nito sa kaibigan. Pagkarating nila sa elevator, ay siya namang pasok din ni Troy at masama ang tingin sa kaibigan. Ngumisi lang si Jerome doon na tila nangaasar nga. Nakarating na din sila agad sa restaurant kung saan sila magdi-dinner. Agad na inoferan ni Troy si Rain ng upuan at sinadya niya na malayo ito sa kanyang kaibigan. Nagtaka man ang mga kasama niya pero hindi na lang pinansin kahit na may pangaasar na tingin ang mga ito. Nagkwentuhan pa sila habang kumakain at maaga din na nagsipagtungo sa kanilang mga rooms dahil gusto na nila magpahinga para may lakas sila sa maghapon bukas. Si Rain ay kakatapos lang mag-shower at si Troy ay pumalit sa banyo upang mag-shower din. Nang matapos si Troy, ay nakasando at sweatshirt lang ito. Si Rain naman ay nakabestida na pantulog. Bakit ganyan ang suot niya? Tanong ni Troy sa kanyang sarili dahil manipis ang suot ni Rain na pantulog at kitang-kita ang bra nito. Hindi kasi inakala ng dalaga na lalaki pala ang makakasama niya sa room, kaya manipis na pantulog ang kanyang nadala. Hindi man sanay si Rain na may suot na bra kapag matutulog. Kaso wala siyang choice kundi magsuot ngayon at sa mga susunod pang gabi. Matutulog ka na ba? Tanong ni Rain habang pinapatayo ang kanyang buhok at nakatingin sa salamin. Nakita niya si Troy na naglakad sa kanyang likuran at napatigil ito sa paglalakad. Hindi pa. Dito muna ako siguro sa balcony. Saad ng binata at lalabas na sana nang muling humarap sa dalaga. If nailang ka na katabi ako sa kama, tell me, okay? No, it's okay. I have no problem with that. Okay lang na tabi tayo matulog. At gaya ng nangyari, magkatabi ang dalawa sa unang gabi nila sa iisang room. Then the next morning ay maaga silang lumabas upang marami silang magandang memories na magawa. Nag-enjoy ang bawat isa sa kanilang 1-week vacation. Nang gabi na, ay naisipan ng lahat na uminom ng alak at lasing na ang lahat, kaya naisipan na nila na pumunta sa kanilang mga rooms. Grabe, ang init! Lasing na sabi ni Rain at nagtanggal ito agad ng damit kaya bra na lang ang tanging saplot at short. Hindi niya alam na may kasama siyang lalaki sa room dahil sa sobrang kalasingan. Si Troy naman ay hindi gaanong lasing kaya nagulat siya sa biglaang paghubad ng dalaga sa harapan niya kaya napalunok siya at pinagpawisan. Inaantok na ako pero kailangan ko munang maligo. Inaantok na sabi ni Rain at naglakad ng pagyewang-gewang papunta sa CR at muntik na siyang matumba. Kaya agad siyang nasalo ng binata. Napahawak ito sa baywang ni Rain at naramdaman nito na may kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan na nagpagising sa kanyang natutulog na kalamnan. Troy, ikaw ba yan? Ang gwapo mo talaga. Alam mo ba, gusto kita. Matagal na. Ay, kung pwede lang kitang halikan
Hindi na natapos ni Troy si Rain dahil agad niyang hinalikan ito at dahil sa kalasingan ng dalaga, ginantihan niya ng nakakauhaw na halik si Troy hanggang sa nagpunta sila sa loob ng CR at upang doon ipagpatuloy ang kanilang halikan. Nilibot na din ang buong silid. At dahil sa walang tigil niyang pagsunggab sa isa't isa, ay nabuksan nila ang shower kaya pareho na silang basa ngayon na mas nakakadagdag ng kiliti at sensasyon sa dalawa. Dagdag din ng kalasingan ay nararamdaman na lang nila na hindi na labi ang kanilang hinahalikan, kundi ang bawat sulok ng kanilang mga katawan. Hanggang sa halinghing ni Rin ang maririnig sa buong silid. At hindi nila alam kung rinig ba ito sa kabilang kwarto o hindi, pero wala na silang pakialam doon. Kinabukasan, naunang gumising si Rain dahil nakaramdam siya ng sakit sa kanyang kasilanan. At nagulat siya dahil nakatapis siya ng puting kumot at nakita niya din ang hubot-hubad na katawan ni Troy sa tabi nito. Hanggang sa unti-unti na niyang naalala ang nangyaring pag-iisang katawan nila ni Troy kagabi. Rain, sorry. Napahawak si Rain sa kanyang ulo dahil sa sakit at maging sa kanyang puson at kasilanan. Troy, bakit ang sakit? Tanong nito sa binata. Saglit na natahimik si Troy sa tanong ng dalaga. First time mo ba? Nag-aalangan na tanong ni Troy. Nahihiya naman na tumango si Rin at umiwas ng tingin. Bakit may ganitong nangyari? Ayoko pang mabuntis, Troy! Kinakabahan na saad ni Rin at napahawak sa kanyang magkabilang sentido. Hindi alam ni Troy kung paano niya palalakasin ang loob ni Rin. Gayong siya ang dahilan kung bakit ito nanlulumo ngayon. Sorry, Rin. Sorry kung nangyari to. Nilabanan ko sana kagabi. Sorry. I think parehas lang tayong ginusto ito. Pero sana huwag itong makarating sa iba. Kinakabahan na sabi ni Rin at nag-aalangan kung titingin ba sa binata o hindi. Nalate pa yata sila ng gising dahil may kumatok na naman sa kanilang pintuan. Kaya nagkatinginan ang dalawa at hindi alam ang gagawin, gayong puting kumot lang ang nakatakip sa kanilang mga katawan. Si Jerome ang kumakatok at nauubusan na siya ng pasensya kaya aligaga ang dalawa kung ano ang gagawin para hindi sila mahuli. Tumakbo si Rain papunta sa CR at si Troy naman ay inayos ang kama at ang mga damit na nakakalat sa sahig at nagbihis siya saka huminga ng maluwag at bago niya buksan ang pintuan, nag-spray muna siya ng air freshener dahil amoy alak at amoy ng pag-iisang katawan nila ang buong silid. Bakit naman ang tagal mong buksan ang pinto, pre? Reklamo na sabi ni Jerome at walang sabi na pumasok na lang sa loob at umupo sa kama. Wala ni kahit anong bahid ng milagrong nangyari kagabi ang buong silid dahil maayos na ito. Malakas pa din ang kabog ng dibdib ni Troy dahil napagod siya kakaayos sa mga kalat nila kagabi ni Rin. Kakagising ko lang kasi at masakit ang ulo ko kaya hindi agad ako nakabangon. Pagsisinungaling na sabi ni Troy. Tinignan lamang siya ng kaibigan at mukhang hindi naniniwala si Jerome dahil tumaas ang kaliwang kilay nito. Tanda na hindi nagsasabi ng totoo ang kaibigan. Matagal na niyang kaibigan si Troy, kaya batid nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Hindi kasi makatingin ng diretso si Troy, kaya yon ang naging basehan niya sa kaibigan. Oh, nasaan si Rin? Bakit wala dito? Tanong ni Jerome at nakaupo pa din sa kama. Pagkagising ko wala na dito eh. Baka naliligo. Patanong na sabi ni Troy. Kaya naningkit ang mga mata ni Jerome at napabuga ng hangin. Okay, mauna na ako sa inyo at pinapasabi lang nila na bumaba na kayong dalawa para mag-almusal. Lagi na lang akong sumusundo sa inyo
Pwede ba? Bukas, kayo na ang kusang lumabas ng kwarto na ito. Pailing-iling na sabi ni Jerome at sinulyapan pa si Troy na panay ang paglunok hanggang sa tuluyan na ngang lumabas si Jerome ng kwarto at agad na sinara ni Troy ang pinto at nakahinga lang siya ng maluwag doon. Dahan-dahan naman na lumabas si Rain sa banyo na nakatakip ang kanyang katawan sa towel. Sinulyapan iyon ni Troy at mas lalong napalunok. Muntik na tayo dun ah. Hingal na sabi ni Rain at naglakad patungo sa kama nang nakatapis pa din ng towel. Sinundan siya ng tingin ni Troy dahil parang gusto niya yata ng second batch sa pag-iisang katawan nila kagabi. Napansin ni Rain yon at masama ang tingin sa binata kaya napaiwas ng tingin si Troy. Maligo ka na at pagkatapos mo, ako naman ang maliligo. Utal na sabi ni Troy at hindi makatingin kay Rain dahil batid ng binata na may ginawa din sila kagabi sa CR at sabay pa silang naligo doon. Fresh pa lahat sa binata ang mga nangyari. Hindi niya lang alam kung tanda pa yon ng dalaga. Yung nangyari kagabi, sa CR ba tayo unang pumunta? Nag-aalinlangan na tanong ni Rain. Nakita ko kasi na nakakalat ang mga damit at underwear natin doon. Kaya naitanong ko sa'yo. Pero kalimutan mo na yung tanong ko. Oo. Maikling sabi ng binata at napalunok si Rin sa sagot ni Troy. Kaya naging malikot ang mga mata nito. Sige, maliligo na ako. Diyan ka lang. Pwede ba tayo magsabay? Nasa pinto na ng CR si Rin nang mapatigil siya sa tanong ni Troy na sabay silang maligo. Hindi agad nakasagot si Rin at nakahawak lang sa doorknob at maya-maya ay naramdaman niya na nasa likuran na niya si Troy. Halos kinilabutan siya nang dumampi ang kamay ni Troy sa kanyang balikat. Hindi matigil ang paglunok ng dalaga lalo na nang ipaharap siya ni Troy. Kaya ngayon ay nakatingin sila sa isa't isa habang nakasandal si Rin sa pintuan ng CR. Anong ginagawa mo? Pwede tayong magsabay maligo para mas madali tayong matapos at nang makababa na tayo. Umiling si Rin kaya kinagat ni Troy ang ibabang labi niya at sinundan naman ni Rin. Gusto mo bang ipaalala ang nangyari kagabi sa atin dyan sa banyo? O sabay tayong maliligo? Huwag ka nang magsalita, please. Sa huli, sabay na silang naligo at sa pangalawang pagkakataon ay inabot sila ng 30 minutes sa pagligo dahil sa milagrong ginawa nila. Dahil sa nangyari, halos naging komportable na sila sa isa't isa at wala nang ilang na naramdaman. Sabay pa silang dalawa na bumaba at nakipaghalubilo sa mga kasama na parang walang nangyari kagabi. Sa buong bakasyon nila ay halos gabi-gabi ay may nangyayari sa kanilang dalawa. Napapansin din ni Jerome na masyado nang madikit si Troy kay Rain. Madalas nang may nangyari sa kanila, partikular sa CR, hanggang sa umuwi na sila sa Maynila. Balik na ulit sa trabaho. Pre, may bisita ka. Saad ni Jerome nang makita si Troy. Ang mga titig ni Jerome ay alam na agad ni Troy na bad news ito. Nang makita na niya ang bisita na tinutukoy ng kaibigan ay tila nawala ng gana ang binata. Anong ginagawa mo dito, Cindy? Tanong ni Troy sa ex niya. Lumapit ito sa binata at hinawakan ang pisngi nito, pero lumayo si Troy. Ilang months na kitang tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot. Troy, gusto ko sana mag-sorry sa'yo at gusto ko nang makipagbalikan sa'yo. Na-realize ko na mahal pa pala kita. Lumalapit si Cindy sa binata, pero lumalayo ito hanggang sa wala nang maatrasan si Troy, kaya mabilis siyang nahalikan ni Cindy. At ang mas nakakainis pa, nakita ito ni Rin.
Kaya naistatwa siya at nanlaki ang mga matang nakatingin sa dalawa. Tinulak ni Troy si Cindy at tumingin kay Rin at ngumiti ng pilit, saka naglakad palayo. Hinabol siya ng binata, habang si Cindy naman ay may ngisi sa kanyang labi dahil sumakses ang kanyang plano. Rain, magpapaliwanag ako. Tawag ni Troy sa dalaga, pero diretso pa din ang lakad nito at hindi na nililingon ng binata. Pinagtitinginan na din sila ng kanilang mga workmate at nagtataka sa mga nangyayari. Kinuha ni Rin ang kanyang gamit at diretso ulit na naglakad palabas ng section nila. Sinusundan pa din siya ng binata, pero ito namang si Cindy ay mabilis na hinablot ang braso ni Troy, kaya hindi na niya nasundan pang muli si Rin. Ano bang gusto mo, Cindy? Inis na sabi ni Troy. Nagulat naman si Cindy dahil dati ay hindi naman ganito ang binata. Gusto kong bumalik tayo sa dati, Troy. Kunotang noo na tumingin si Troy sa ex nito. Huli na, Cindy. Dahil hindi na kita mahal. At wala na akong balak pa na balikan ka. Dahil ba sa babaeng yun, ha? Wala naman kayo, ah. At alam ko, Troy, na panakip butas lang siya kasi ako pa rin ang laman niyan. Tinuro ni Cindy ang puso ni Troy, pero lumayo ang binata. Ayaw na niya na muli siyang mahawakan ng dalaga o kahit hibla ng buhok nito. Wala na, Cindy. Kaya pwede ba? Huwag ka nang manggulo pa. Di ba ikaw naman ang nagsimula nito? Gusto ko nang tapusin lahat ng ugnayan natin at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Okay, Rain? Maging masaya ka na lang sa buhay na pinili mo. Maging masaya ka na din sa buhay ko at sa kung ano man ang gagawin ko. Hindi mo hawak ang desisyon ko. Hindi mo hawak ang nararamdaman ko. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin yan dahil una pa lang, hindi pa nakipbutas si Rain. Mahal ko siya at kahit ano pang sabihin mo, hindi mababawasan ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Kaya please, tumigil ka na. Mahalin mo naman ang sarili mo. Dahil sa mahabang sinabi ni Troy, ay hindi agad nakagalaw at nakaimik si Cindy. Nakita niya na lang din ang binata na naglalakad palayo at sinundan si Rin. Dumating naman sa eksena si Jerome at kinompronta si Cindy. Sana malinaw na sa'yo lahat ng sinabi ni Troy. Kung hindi mo lang sana niloko ang kaibigan ko, hindi ka dumating sa point na ganito. Kung naging kontento ka lang sana sa relasyon nyo, hindi ka mahirapan at maghahabol ng ganito. Respetuhin mo na lang sana ang desisyon ni Troy. Ganon din sana ang sarili mo. Kailangan mo ng respeto para sa sarili mo. Maging masaya ka sana sa mga susunod pang araw. Alam kong karama na to sa'yo. Kaya sana, maging lesson na to at hindi mo na ulitin pa ang mga naging kasalanan mo dati. Biglang tumulo ang mga luha ni Cindy at pinagmasdan din si Jerome na bumalik sa cubicle niya at nagsimula na muling magtrabaho. Ganon din ang ibang mga empleyado na kanina pa pala nanunood sa eksena. Samantalang si Troy naman ay hindi mahagilap ang dalaga, kaya naisipan nito na pumunta sa apartment nito. At tama nga siya. Naabutan niya ang dalaga na papasok na sa apartment niya. Kaya agad niyang hinawakan ang braso ng dalaga at nauna na siyang pumasok sa loob. Nagpupumigla si Rain at agad din niyang binitawan si Troy. Bakit ka nag-walk out? May nakita ka ba? Napamura din si Troy dahil sa kanyang mga sinabi. Bakit niya tinanong pa yun? Gayong nakita naman lahat ni Rin ang nangyari. Hindi nagsasalita ang dalaga at umupo sa sofa. Ganon din si Troy at malumanay na hinarap ang dalaga saka hinawakan ang kamay. Rain, pakinggan mo sana ang sasabihin ko. Wala kang dapat i-explain, Troy. Naintindihan ko lahat. Hindi din siya pinatapos magsalita ni Troy. Meron, Rain. May dapat akong i-explain sa'yo. Kaya please, sana pakinggan mo ako. Tinignan ni Rain si Troy at mukhang sincere ito kaya wala na ding nagawa ang dalaga kundi ang makinig sa sasabihin ng binata.
Mali ang nakita mo. Shit. Oo, nahalikan ako ni Cindy. Pero hindi ko intensyon yun. Hindi ko siya hinalikan pabalik. Tinulak ko siya kasi ayoko, Rain. Gusto ko ikaw lang. Tayo ang gagawa nun. Alam mo yan. Tapos na kami ni Cindy. Hindi ko na siya mahal at kung narinig mo man ang sinabi niya, hindi yun totoo. Hindi kita panakip butas o rebound lang. Totoo itong nararamdaman ko sa'yo. Mahal kita, Rain. Mahal na mahal. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin na may kulang ako. Buong-buo mo din pinakita ang tunay na ikaw. Ang pag-aalaga mo sa akin. Ang pagmamahal na binigay mo lahat yon, Rain. Minahal ko sa'yo. Hindi dahil kakagaling ko lang sa breakup. Pero matagal na yon tapos. Ang mahalaga, itong tayo. Ang present. Kung saan, tayong dalawa ang nasa kwento. Tayo ang bida. Tayo ang magkakatuluyan in the end. Rain, mahal kita. Hindi bilang workmate ko o kaibigan. Kundi mahal kita bilang ikaw. Hinawakan ni Troy ang pisngi ng dalaga, saka pinunasan ang luha na tumulo dito. Napangiti si Rain sa mga sinabi ni Troy. Ngayon lamang niya naranasan ang ganito. Masarap pala talaga sa feeling na mahal ka ng lalaki, na may magmamahal pa pala sa kanya. Kaya please, kung ano man ang iniisip mo, tanggalin mo na sana, lalo na si Cindy, dahil wala na siya sa buhay ko. Matagal na kaming tapos. Tayo ang mahalaga. Ikaw ang mahalaga kaya sana, payagan mo ang sarili mo na maging malaya sa nararamdaman mo. Kasi ako, malaya ko nang sinasabi ang lahat. Hindi makaimik si Rain at panay lang ang kanyang pagluha. Hindi alam kung paano magre-react o paano siya magsasalita. Basta ang alam ni Rain ay ramdam niya ang sincere ni Troy sa bawat salita na kanyang binibigkas. Ramdam ni Rain na mahal siya ni Troy. Ngumiti si Rain sa binata. Tinignan ng diretso sa mga mata at nakatitig naman doon si Troy. Ang tingin ni Troy, alam mong in love talaga siya sa dalaga. Thank you. Ngumiti si Rain at tumigil sa kanyang pagsasalita. Hindi naman malaman ni Troy kung ano ang ire-react dahil sa paghinto ni Rain na magsalita. Sa lahat ng sinabi ko, thank you lang. Hindi makapaniwala na tanong ni Troy. Medyo natawa naman si Rain, pero pinigilan niya na lang ang sarili na huwag matawa dahil seryosong usapan ito. Hindi pa ako tapos. Thank you, kasi mahal mo ko. Thank you, kasi mahal din kita. Thank you, kasi binigyan mo ako ng maraming rason para mahalin ka. Thank you sa pagiging honest mo. Thank you sa lahat. Thank you so much. And I love you so much. Si Troy naman ay nanlaki ang mata dahil hindi inaasahan na aamin din si Rain ng nararamdaman nito para sa kanya. Naaamin din si Rain ng nararamdaman nito para sa kanya. Alam mo naman na, simula pa lang na crush kita, di ba? Kaya alam kong alam mo na mas malalim pa doon ang nararamdaman ko para sa'yo. Lalo na nung, napalunok si Rain dahil hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya ang sasabihin o wag na, gayong batid ni Troy ang ibig sabihin ng dalaga. May pilyong ngiti si Troy sa dalaga. Ano? Pilyong ngiti? Nasaad ni Troy. Wala. Saad ni Rain at tatayo na sana. Pero mabilis siyang hinapit ni Troy sa tiyan kaya napaupo ito sa kandungan ng binata. Hinahampas pa ni Rain ang kamay ni Troy na nasa tiyan niya pero ayaw siyang pakawalan at inamoy-amoy pa ang batok niya. Ano nga? Malambing na sabi ni Troy at hinahalik-halikan na din ang leeg at batok ng dalaga. Napapikit si Rain doon at nakagat ang kanyang ibabang labi. Bitawan mo ako.
Wala yun. Utal na sabi ni Rain. Dahil hindi na niya kaya ang ginagawa ni Troy sa kanya. Napapikit siya ng mahigpit sa kamay ni Troy na nasa kanyang tiyan nang kagatin siya ng binata sa kanyang tenga. Masarap yon sa pakiramdam at dahil doon, napangiti si Troy. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Lalo na ano? Gusto kong malaman. Tumigil ka. Naughty ka na naman dyan. Sino? Ako ba o ikaw? Pilyo na sabi ni Troy at pinakawalan na si Rain. Pero nakakandong pa din ito sa binata at tila ayaw nang humiwalay pa kay Troy. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang nakalimutan mong sabihin? Magsasalita pa sana si Rain nang mabilis siyang hapitin muli ng binata sa baywang at bigla na lang siniil ng halik. Ang halik, naramdam mong may respeto. Ang halik na ramdam mong mahal ka, banayad, pero maganda sa pakiramdam. Mas lalo pang hinapit ni Troy si Rain sa kanya hanggang sa nakahiga na sila sa sofa at ninanamnam ang bawat sandali na magkayakap at magkadikit ang kanilang uhaw na mga labi. 3 years later. Ikaw ba talaga yan? So bata pa lang, magkakilala na tayo? Hindi makapaniwala na sabi ni Troy kay Rain nang makita ang isang litrato na tinatago ni Rain simula pa ng bata sila. Magkasama ang batang Troy at batang Rain sa iisang litrato at nakangiti ang mga ito. Hindi din ako makapaniwala na matagal na pala talaga tayong magkakilala. Grabe, bakit hindi ko napansin agad yun? Pati si Rain ay tuwang-tuwa sa mga nalaman. Si Rain at Troy kasi ay live-in na ngayon sa sarili nilang bahay. Oo, nagpagawa ang dalawa ng sarili nilang bahay. Nagliligpit ng mga gamit ang dalawa nang makita ni Rain ang isang box, kaya kinuha niya ito. At mga childhood pictures niya ang nandoon, kaya nila nakita ang picture nilang dalawa noong mga bata pa sila. Grabe, nakatadhana talaga tayong dalawa. Kaya pala, mahal na mahal kita. Napangiti si Rain at hinalikan si Troy. Kaya gumanti na naman ang binata. Hanggang sa ang halik ay napunta na naman sa kanilang pag-iisang katawan. Pinaghalong pagmamahal at pananabik ang nangyari sa kanila. At simula noon ay may nabuo na sa sinapupunan ni Rain at hindi din kalaunan ay kinasal na sila. Ilang bundi nang nakalipas ay nanganak na si Rain at kambal ito. Kaya laking tuwa ni Troy na nakadalawa agad silang anak ng kanyang asawa. Nathan at Natalie ang ipapangalan natin sa kanila. Napakagandang pangalan. Napakaganda din ng mga genes nila. May pinagmanahan eh. Masayang pinagmasdan ng dalawa ang kanyang kambal. Niyakap ni Troy ang asawa at malawak ang kanyang ngiti sa labi dahil sa wakas, nahanap na niya ang pangarap na matagal na niyang gustong marating. Isang masaya at kumpletong pamilya na kasama ang kanyang kambal na anak at ang magandang asawa na si Rain. Marami man ang nangyari sa kanyang nakaraan, ang mga sakit, puot, pagmamahal sa hindi tamang tao, nasaktan man siya, naloko. Pero sa kabila nun, ay may maganda pala talagang mangyayari at sobra-sobra pa ang kanyang biyaya. Biyaya na hindi niya kailanman inaasahan pero ngayon ay nasa kamay na niya. Ang biyaya na hindi niya kailanman bibitawan. Nasaktan ka man noon at nangako sa sarili mo na hindi na muling iibig, pero may darating na isang tao na magtatanggal ng pangako na yon. Siya ang magiging dahilan para maniwala ka ulit sa pag-ibig. Aalisin ka ng tadhana sa sitwasyon na alam niyang hindi ka masaya. Kasi dadating ang tamang panahon